Kinwestiyon naman ng Commission on Human Rights kung bakit kinailangan gumamit ng mga live ammunition ng mga pulis sa madugong dispersal ng mga relista sa Kidapawan noong April 1. Ayon kay Chairman Chito Gascon, bahagi ng tungkulin ng mga otoridad ang pagpapatupad ng maximum tolerance. Kabilang na rito ang paggamit ng mga tinatawag na non-lethal weapon gaya ng tear gas o kaya water cannon. Sa initial nilang investigasyon, dapat walang mga baril o armas kapag crowd dispersal lang ang gagawin. Kaya naman nais alamin ngayon ng CHR kung sino ang dapat managot sa insidente. At sa puntong ito, kaugnay po ng usaping yan, makakusap po natin sa linya telepono si CHR Chairperson Chito Gascon. Chair Chito, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at lahat na nakikinig sa GMA News. Apo, at Hello, sa ngayon yes. nga po, paano po ang estado po ng investigasyon? Umusan na po ba? Nagsimula na po ba? Nasa saang stage na po yung investigasyon na ginagawa ninyo? Nagsimula na po. Actually, yung araw mismo na naganap yung insidente, nung umabot ang report sa amin sa hapon, ay inutusan na namin yung aming regional office ng Region 12 sa Cotabato City na tumungo sa Kidapawan para mag-conduct ng investigation. Pagkatapos ng tatlong araw, humingi po sila ng red box sa aming at kailangan marami pang makuhang mga impormasyon at ma-interview. Kaya yung Region 11 office rin po namin ay engaged na rin po sa investigation. At mula bukas, Jiggy, pati sa central office, meron po kaming 7 tao na tutulak sa Kidapawan. Yung 4 na forensic at 3 legal investigators. So, nasa kalagitnaan pa ng investigasyon, ini-interview at inaalam ang detalye mula sa mga saksi, sa mga biktima, maging sa police at local government. Hihingi rin po kami ng impormasyon bago po kami maglabas ng anumang rekomendasyon at conclusion. Opo, yung pong mga reports na di umano mula sa panig ng mga ralista, may 8 po na nawawala. Meron na ho ba kayong impormasyon o update tungkol doon? Wala pa. Right now kasi nasa gitna ng pag-i-interview, inaalam pa namin. Siyempre ang makakaalam kung meron pang nawawala ay yung organisasyon, yung puwersa. At ang unang report ko ay 8 po ang wala, pero baka sakali ay accounted for na ang karamihan dito o di kaya lahat. Ang alam ko po ay mukhang may isang missing na mukha yata ay nahanap sa morgue. May balita po, initial reports na lampas na po sa 3 ang posibleng patay. Opo, so humigit pa sa 3, hindi lang ho 3. Sa pinakauling bilang po ninyo, ilan na po ang nakakabot na report sa inyo? Again po, nasa gitna pa ng investigasyon, hindi pa final, pero ang umabot po sa amin today ay posible baka unverified, nasa 7 na po. 7 na po, ang dami pala, no? Yung panig po ng mga pulis, sinasabi ng mga ralista, nagpaputok tong mga pulis, pero sinasabi naman ng mga pulis, posibleng armado rin daw yung ilang mga ralista. Pero kung ito rin po yung focus ng investigasyon nyo, no, kakailanganin din hubang imbestigahan, halimbawa yung mga, sabihin na natin, yung mga militanteng grupo na nakasama din po nitong mga ralista na ito. Well, bahagi po ng aming pake na makakuha ng punot dulo nito, kailangan po namin makuha ang lahat ng impormasyon sa lahat ng naging kalahok dito. So, ang law enforcement, pero maging ang mga alista, humihingi rin kami ng kanilang tulong para makakuha ng impormasyon. At sa usapin ng paggamit po ng baril, bahagi po yan na alibin natin sino po ang may hawak ng baril at anong po rin paggamit dito ang nangyari. Malinaw po magkabila, may parehong nasaktan, bagamat dumadami na po ang bilang ng mga napatay sa isang hanay. Aalimin po namin ang
resulta po nito. Saan po nanggaling at anong mga, sabi natin, kondisyon na naganap itong mga karahasan. Apo, panghuli na lang po, Chairman, yung pong nangyari sa kabila ho nun, maraming mga magsasaka na umuwi na sa kanila pero wala kahit papanong nakuhang tulong. Meron ho bang po pwedeng gawin yung CHR para maibsan ang gutom ng mga ito o kung paano po sila matutulungan? May rekomendasyon po ba kayong magagawa? Nasa gitna kami ng pagsusuri at pag-alam ng naganap na nung Biyernes, yung karahasan, pero meron siyempre mas malaking issue yung tagtuyot at yung gutom ng mga tao at yung pangangailangan ng pagkain. Maaring ibang pagsusuri at rekomendasyon ibibigay namin pag natapos na po itong initial report tungkol sa naganap ng Biyernes, no? Ganun pa man, nakipag-ugnayan po kami sa ibang ahensya ng pamahalaan at nasabi po sa amin na may sapat naman pong supply. Ang malaking issue ay paano ba mag-distribute po ito. Siguro ang pinakamahusay na paraan ay makipag-ugnayan ng mga magsasaka sa kanya-kanyang mga bayan at barangay at sa pamagitan nito ay mababa po yung sapat na bigas na sabi po ay marami naman. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga update. Si Chairperson Chito Gascon ng Commission on Human Rights. Maraming salamat.